Bakit may ilang lalaki na parang magnet sa mga babae? Hindi sila ang pinakamaganda, hindi sila ang pinakamayaman, at hindi rin sila ang may pinakamalakas na dating sa unang tingin. Pero sa oras na pumasok sila sa isang kwarto, may nag-iiba. Hindi mo agad maipaliwanag, pero ramdam mo. May presensya silang tahimik, pero mabigat. Hindi pilit, hindi maingay. Pero hindi mo sila basta-basta nakakalimutan. At hindi ito dahil sa swerte, hindi rin ito tsamba. May ginagawa silang hindi halata sa mata, pero tumatama sa pakiramdam. Habang ang iba ay abala sa paghahabol sa atensyon, sa validasyon, sa pagmamahal, sila ay nakapirmi lang sa sarili nila. Hindi sila nagmamakaawa, hindi sila nagpapatunay, hindi sila desperado. At dahil doon, sila ang hinahabol. Kung iniisip mong kailangan mo ng mamahaling kotse, mamahaling sapatos, o perpektong katawan para mapansin, hindi iyon ang tunay na sikreto. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 6 na ugali na bumubuo sa lalaking hindi humahabol, kundi hinahabol. At ang mas mahalaga, hindi lang babae ang mababago ang tingin sa'yo, kundi ikaw mismo. Marami ang naniniwala na ang atraksyon ay nabibili. Na kapag may kotse ka, mapapansin ka. Kapag may mamahaling sapatos, hahangaan ka. Kapag may perpektong katawan, mamahalin ka. Pero pansinin mo ito, ilang lalaki ang may lahat ng iyon pero walang nananatili. Pinapansin, oo, pero hindi hinahabol, hindi pinipili. Dahil ang material na bagay ay nakakaakit ng mata pero hindi humahawak sa damdamin. Mabilis itong kumupas, mabilis itong palitan. Ang tunay na atraksyon ay hindi galing sa kung ano ang suot mo, kundi sa kung sino ka kapag walang nanonood. Hindi ito panlabas, ito ay panloob. At dito nagkakaiba ang mga lalaking hinahabol sa mga lalaking palaging naghahabol. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na ugali. 6 na prinsipyo na hindi lang para makaakit ng babae, kundi para baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hindi ito mga tricks. Ito ay mga ugaling binubuo araw-araw. Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto ka sandali. Hindi para makinig, kundi para magtanong sa sarili mo. Gusto ko bang magbago hindi lang para mapansin, kundi para maging totoo sa sarili ko? Dahil may 2 uri ng lalaki sa mundong ito. Ang una, yung naghahanap ng pansamantalang atensyon, konting papuri, konting kilig, konting validation at sapat na sa kanya, pero may ikalawa. Ito yung mga lalaking hinahanap ang tunay na halaga, hindi palakpak, hindi pansin, kundi respeto mula sa sarili nila. Ang una ay takot na hindi mapansin. Ang ikalawa ay handang tahakin ang tahimik na landas kahit walang nakakakita. Kaya kung ang sagot mo sa tanong na iyon ay oo, kung handa kang magbago kahit walang kasiguraduhan, kahit walang agarang resulta, ibig sabihin, nasa tamang lugar ka. Unawain mo ito, ang tunay na pagbabago ay hindi instant, hindi ito mabilis, walang shortcut, walang magic formula. Pero kapag ito ay nagsimula sa loob, ito ay permanente. Kapag binago mo ang paraan ng pag-iisip mo, ang paninindigan mo, ang pagtrato mo sa sarili mo, may mga bagay na kusang nagbabago. Hindi mo na kailangang habulin ang respeto. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang pagmamahal. Hindi mo na kailangang ipilit ang mga oportunidad. Dahil kapag ikaw ay tumatag sa loob, ang mundo ang kusa na aayon sa iyo. Ito ang daan ng isang stoiko. Tahimik, mabagal kung minsan, pero matibay. At ang bawat ugaling ibabahagi ko sa susunod na bahagi ay parang isang pinto-pinto patungo sa mas kalmadong isipan, mas matatag na pagkatao at mas totoong bersyon ng sarili mo. Kung handa ka, buksan na natin ang unang pinto. Ugali number 1. Maging misteryosong lakas, hindi bukas na aklat. Kapag narinig mo ang salitang misteryoso, huwag mo itong ipagkamali sa pagiging malamig o malayo. Ang misteryo ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay kontrol. Ang tunay na misteryosong lalaki ay hindi naglalatag ng buong kwento ng buhay niya sa unang usap. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ay kailangang ibigay agad. Sa psychology, may tinatawag na curiosity gap. Kapag may kulang na impormasyon, ang isip ng tao ay kusang naghahanap ng kasagutan. Kaya kapag ibinuhos mo agad ang lahat, nawawala ang interes, nawawala ang excitement. Kung gusto mong maging kaakit-akit, matutong magtira. Magtanong ka, makinig ka, at huwag magyabang. Kapag ikaw ang tinanong, sumagot ka ng sapat lang yung may laman pero may intriga. Hindi oversharing, hindi pagpapaliwanag ng bawat detalye. At hindi lang ito sa usapan. Ito ay pamumuhay, hindi lahat kailangang i-post, hindi lahat kailangang ipaliwanag.
May mga bagay na mas lumalakas kapag tahimik. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi ipinagsisigawan. Ito ay tahimik na trabaho, tahimik na paglago. Tandaan mo ito, minsan ang hindi mo sinabi ang siyang pinakamalakas ang hatak. Ugali number 2. Linangin ang matatag na paninindigan sa sarili. Kung gusto mong habulin ka, kailangang malinaw ka sa sarili mo. Dahil ang kalinawan ay atraksyon, ang pagkalito ay kahinaan. Ang lalaking may paninindigan ay hindi nagbabago ng desisyon para lang magustuhan ng iba. Hindi niya binabaluktot ang prinsipyo niya kapalit ng pansamantalang atensyon. Hindi ibig sabihin nito na sarado ang isip mo. Ang tunay na matatag ay marunong makinig, pero hindi sunod-sunuran. Pinapakinggan niya ang opinyon ng iba, pero ang huling desisyon ay galing pa rin sa sarili niya. At dito pumapasok ang hangganan. Ang boundaries ay hindi pader para ilayo ang tao. Ito ay linya ng respeto. Kapag may tumatawid sa linyang iyon, hindi ka nakikipagtalo. Lumalayo ka. Ang lalaking marunong umalis sa hindi rumirespeto sa kanya ay lalaking may tiwala sa sarili. At ang tiwalang iyon, ramdam ng lahat. Sa Stoicism, ang paninindigan ay hindi sinisigaw, hindi ipinagmamalaki. Ipinapakita ito sa araw-araw na kilos. Sa bawat desisyong hindi mo ipinagpalit ang sarili mo. Tandaan mo ito, kapag pinili mo ang values mo kaysa validasyon, hindi mo kailangang habulin ang respeto kusang lalapit ito sa'yo. Ugali number 3. Tahimik na kumpiyansa. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi maingay. Hindi ito kailangang ipagsigawan. Hindi ito nagpapakitang gilas. Ang tahimik na kumpiyansa ay presensya, hindi performance. Kapag pumasok ka sa isang lugar at buo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Ang lalaking may ganitong lakas ay hindi reactive. Hindi siya agad tinatamaan ng salita. Hindi siya nadadala ng emosyon ng iba. Hindi rin siya defensive. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang ego niya sa bawat biro, puna o pagsubok. At higit sa lahat, hindi siya ego-driven. Hindi siya kumikilos para magmukhang malakas kumikilos siya dahil alam niyang sapat na siya. Isipin mo ang isang bato sa gitna ng malakas na alon. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya gumagalaw, pero siya ang nananatili. Ganito ang tahimik na kumpiyansa. Hindi ka naghahanap ng atensyon, hindi ka nagmamakaawa para mapansin. At dahil doon, ikaw ang hinahanap. Ugali number 4. Piliin ang kalidad, hindi kantidad. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang paghabol sa dami. Dami ng kausap, dami ng papansin, dami ng validation. Akala nila kapag mas marami ang tumitingin, mas mataas ang halaga nila. Pero sa totoo lang, nauubos ang lakas mo kapag hindi ka pumipili. Tandaan mo ito, ang oras mo, ang enerhiya mo, at ang emosyon mo ay sagrado. Hindi lahat kailangang kausap, hindi lahat kailangang imbitahan sa buhay mo, at lalong hindi lahat kailangang sagutin. Ang lalaking may halaga ay marunong pumili kung saan niya ilalagay ang lakas niya. Hindi siya bastang nagpapapasok ng kahit sino, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil iginagalang niya ang sarili niya. At narito ang ironya, kapag hindi ka basta-basta, mas lalo kang hinahangaan. Kapag hindi mo binibigay ang oras mo sa lahat, mas nagiging mahalaga ito. Sa mundong lahat ay gustong mapansin, ang taong marunong pumili ang siyang pinakanamumukod tangi. Ugali number 5. Maging abala sa sariling misyon. Kung gusto mong maging lalaking hinahabol, kailangan mong itigil ang pagtutok sa atraksyon at ituon ang sarili mo sa misyon. Dahil ang misyon ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong papansin. Kapag may malinaw kang direksyon sa buhay, may bigat ang bawat hakbang mo. May gravity. Sa Stoicism, may konsepto na tinatawag na prohairesis, ang kakayahan mong kontrolin ang sarili mong kilos, hindi ang reaksyon o desisyon ng iba. Hindi mo kontrolado kung sino ang maaakit sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos kahit walang nanonood. Kaya linawin mo ang layunin mo. Hindi pang display, hindi pang impress, kundi layunin kahit walang palakpak. Ipaglalaban mo pa rin. Gumawa ka ng maliliit na hakbang araw-araw, tahimik, tuloy-tuloy, walang audience na kailangan. At kapag abala ka sa sariling misyon, may isang bagay na kusang nangyayari. Hindi ka na humahabol. Dahil habang ikaw ay umuusad, sila ang lumalapit. Ugali number 6. Itaguyod ang katahimikan ng loob. Sa mundong puno ng ingay, ang tunay na lakas ay katahimikan. Ang kalmado ay kapangyarihan at ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong drama.
Kapag may gulo, huwag kang agad kumilos. Huminga ka muna. Dahil ang unang bugso ng emosyon ay bihirang tama. Ayusin mo rin ang usapan sa loob ng isip mo. Kung araw-araw mong sinasabihan ang sarili mo na biktima ka, mahina ka o malas ka, doon din dadalhin ng kilos mo ang buhay mo. Piliin mo kung aling laban ang papasukin mo. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng provokasyon ay kailangang patulan. Ito ang karunungan ng Stoiko. Hindi dahil duwag, kundi dahil alam niya kung saan mahalaga ang lakas niya at narito ang epekto nito. Sa isang mundong lahat ay nagsisigawan, ang taong may katahimikan ng loob ay parang liwanag sa gitna ng ingay. Hindi siya naghahabol ng respeto. Ang respeto ang kusang lumalapit sa kanya. Sa puntong ito, malinaw na dapat sa iyo ang isang bagay. Hindi mo kailangan ng validation ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng buong mundo para patunayan ang halaga mo. Ang kailangan mo ay paninindigan na kahit walang sumasang-ayon, alam mong tama ang direksyon mo. Ang kailangan mo ay direksyon, isang landas na pinili mo. Hindi dahil uso, kundi dahil totoo sa iyo. At higit sa lahat, ang kailangan mo ay dignidad, ang kakayahang manatiling buo kahit walang pumapalakpak. Tandaan mo ito, ang stoic na paghubog ng sarili ay hindi isang sprint. Isa itong paglalakbay. Mabagal kung minsan, tahimik halos palagi, pero bawat hakbang ay tunay. Ngayon, gusto kitang anyayahan hindi sa pamamagitan ng utos, kundi ng hamon. Sa comment section sa ibaba, isulat mo ang isang stoic habit na pinakatumama sa iyo ngayon. Hindi para magpasikat, hindi para mapansin ng iba, kundi para ipaalala sa sarili mo na nagsimula ka na. Dahil ang taong nagsimula kahit gaano kaliit ang hakbang ay mas malayo na kaysa sa mga hindi pa kumikilos. Sa huli, tandaan mo ito, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng nakakita sa iyo, kundi sa tibay ng loob mo kahit walang nakakakita. Piliin mong maging tahimik, matatag at totoo. Ito ang landas ng tunay na stoiko. At ngayon, ikaw na ang nagsisimula.